ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin palakpakan natin ang mabuting balita. Madalas naririnig natin sa mga matatanda, magulang, lolo, lola, o kaya tiyo, tita, mas nakatatanda. Kapag ayaw nating mapagsasabihan na mali yung ating ginawa, na kailangan tayo paalalahanan. Ate Judith, anong sinasabi ng mga matatanda? Nangangatwiran ka pa. Nagmamatuwid ka pa. Di ba, Ate Luz? Nangangatwiran, nagmamatuwid. Naalala ko lang ito, ang madalas sabihin ng matanda sa anak o sa apo, kapag hindi masuheto ang maling gawain. Sa Ebanghelyo nating narinig ang kaharap ni Jesus at pinagsasabihan ay ang mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan. Sino ba yung mga tao na ito nung panahon ni Jesus? Abe, ang tingin sa sarili, matuwid at mas nakakaangat kaysa sa iba. Mas banal kaysa sa iba. Mas may nasa katwiran kaysa sa iba. Yan ang mga kausap ni Jesus. Kaya dun sa kanyang ipinakli na, okay, may 2 anak na lalaki, inutusang magpunta sa ubasan upang magtrabaho sa ubasan. Ang nakatatanda ay ang sagot, ayoko po. Pero nakapag-isip-isip mabuti at sa huli ay nagpasya na sumunod sa ipinag-utos ng Ama. Yun namang nakababata, kaagad mabilis ang sagot. Opo. Pero nagbago ng pasya sa huli, hindi sumunod. Hindi pumaroon sa ubasan upang magtrabaho. Kaya ang tanong sa mga matatanda ng bayan at sa mga punong saserdote, sino palagay nyo ang mas kalugod-lugod sa Ama, sa kanilang Ama? Ang sagot naman maliwanag, yung pong nakatatanda, yung nagbago ng pasya at sumunod. Mga kapatid, maganda ditong karugtong na sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at mga masasamang babae ay nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Abe, kung ikaw ang kaharap noon, ng oras na yon, Ate Abel, may mapapahiya ka. Na ibig sabihin ay hindi ka masunurin. Pasaway ka pala. Ate Karing? Pasaway ka pala. Kaya malinaw ang binibigyan diin dito sa ating mga pagbasa. Sa una, gayon din sa ikalawa, ano yung sabi dun sa love letter ni Pablo sa mga taga-Filipos, ang nagbibigay ng masiglang buhay ay yung nakaugnay kay Kristo. At doon sa unang pagbasa ay napakinggan natin yung masamang nagpakabuti ay nabuhay at yung mabuting nagpakasama ay namatay. Katumbas ng tinatawag nating kasalanan ay kamatayan. Sin means death. Ano, Kuya Bong? Kasalanan, kamatayan. Kasalanan, hindi nakaugnay kay Kristo, ikaw'y hindi mabubuhay at hindi sisigla ang iyong buhay. Amen? Kaya ang paanyaya po sa atin ay ang tayo magsikap, katulad ng mga publikano, ng mga sasamang babae,
sa isang bahagi din ng Ebanghelyo, nakita natin yung formula ng dasal, ng dalawang grupo na ito. Yung mga matuwid ang tingin sa sarili, nagmamalaki sa harap ng Diyos, sa templo nagdarasal, mabuti na lang, ako'y napakabuti ko, at ako'y nag-aayuno at lahat. Hindi katulad ng mga makasalanan na iyan, ng mga publikano na iyan. Pero yung publikano, makasalanan, dinadagukan ng dibdib at sinasabi sa Diyos, nahihiya po ako, Panginoon, sapagat ako'y napaka-bad, napaka-makasalanan ko po. Nahihiya. Mapagpakumbaba. Amen? Kailangan sa atin ang pagpapakumbaba at humingi tayo ng tulong sa Diyos. Hindi natin magagawa. Yung talagang mahirap gawin. Lalo na yung iniuutos sa atin ng Panginoon, marami sa atin nangangatwiran pa. Malinay nangangatwiran pa. Yung mga kasalanan nating nagagawa, may mga excuses tayo sa Panginoong Diyos. Lord, kasi ganito marami tayong katwiran. Pero hindi tayo namumuhay sa tunay na katwiran. Sa matuwid na pamumuhay, kinakailangan pala tayo'y nagpapakumbaba. Kapatid, sabi mo sa katabi, ika'y mapagpakumbaba. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung kilalanin mo ang iyong kapwa sa kanyang pagpapakumbaba. Wala naman tayong pagmamalaki sa Diyos. Kapag tayo naman may talino ako, magaling ako, sapat na ba yun? Kapag hindi ka naman mababang loob sa harap ng Panginoon, yung ating karumihan, ang ating kasalanan, sabi ni Saint Paul, ni San Pablo, Apostol, ano ba ang kaya kong ipagyabang sa Diyos sa harap ng Panginoon? Wala naman. Ang kaya ko lang ipagyabang ay ang aking mga kasalanan. Amen? Mga kapatid, yun naman talaga ang kaya lang nating iharap sa Panginoon, ang kasalanan natin. Noong isang araw, pinagdiwang natin ang kapistahan, ginunita natin si San Jeronimo. Mahusay ito, manunulat at banal. At minsan sa kanyang panaginip, tinanong niya ang Panginoon, Lord, naibigay ko ng lahat. Yung tungkol sa iyo, ang ipakilala ka sa pamamagitan ng aking pagsulat, ano pa ba ang kulang? Ano pa ang gusto mo sa akin? Sabi niya, Jeronimo, Jeronimo, isuko mo pa sa akin ang iyong mga kasalanan. Amen? Sa atin, yun din ang ating dapat ni isuko, ating pagiging makasalanan. Yung maalala natin na kailangan ko ang Diyos. Kailangan ko ang matiwasay na buhay, ang masiglang buhay na nakaugnay kay Kristo. Amen? Nakaugnay kay Kristo. At nakaugnay sa ating kapwa. Yun din ang sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Filipos at sinasabi sa atin, buhay nating nakaugnay sa Diyos at nakaugnay din sa ating kapwa. The vertical and the horizontal aspects of our relationship with God and whom we do not see and with people whom we see and we experience. Sa paglalakbay, naengkwentro natin, nakakasalubong natin, nakasabay natin sa paglalakbay. Mahalaga yan. Kung anong pagkukulang natin sa kapwa natin, may sasagutin tayo sa Diyos. Nagpabaya ka sa pamilya, nagpabaya ka sa magulang, nagpabaya ka sa anak, sa iyong kapatid. Ano ang ihaharap mo sa Panginoon? Siyempre, kasalanan lang. At kailangan natin ang grasya ng Diyos, ang tulong ng Panginoon sa ating pagpapakabanal. Kailangan natin ang Espiritu lumukob sa atin ang Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. Ang grasya mula sa Kanya.
mula sa Diyos upang mabago natin ang ating buhay at makapagpanibago. Ito naman ang panawagan sa panahon natin ngayon. Ang pagbabago natin at tuluyang pagpapanibago. Kasiglahan ng buhay na nakaugnay kay Kristo. Kay Kristo lamang. At mabubuhay ka. Mabubuhay tayo. Amen.